at saka meron pa ditong isa na mukara na dehydrated na din. So, we need to replant them soon. Ayan ang kanyang mga ugat na thin and brittle. We need to repot them ASAP. Here is our JVB Banda. And ito, my Dendrobium orchids with new keiki. Ito. Then, isang Dendrobium orchid with spike. Ang pinakauna kong na-purchase na orchid sa aking collections. Marami tayo dito mga keikis from old canes galing sa ating native na Dendrobium orchid. Ayan, isang Mocara seedling. Ito, keikis from cane lang din. Another Dendrobium with spike. Ito ay isang freebie mula sa aking orchid supplier. Meron na siyang keiki. Mostly ng mga dendro keikis dito ay pinopropagate ko from old canes galing sa ating native dendro. Nag-experiment lang ko if ever kaya ko ba silang i-propagate and nakita naman natin na successful. Sa baba ng ating orchid garden ay yung mga tanim namin ng kamatis. Sa side na to, nandito yung ating mga potted Dendrobium orchids. Meron tayong dwarf orchids at meron ding king dragon. Nilalagyan ko sila ng twigs para hindi sila ma-damage ng mga manok. Kasi palagi kasing umaakit yung mga manok dito. Mostly yung ginagamit kong pots ay clay pots, pero meron ditong iba, kahit nabasag, I utilize them also. So, dito sa taas, nandito yung ating mga Phalaenopsis orchids. I seldomly water them. I place them here, sa side na to, para hindi sila nauulanan at hindi rin sila direktang nasisikatan ng araw. You can check the link below on the video on repotting Phalaenopsis orchids using mixed media. Sa side na to, nandito yung ating potted na Cattleya orchids. Ito yung ating native Phalaenopsis. Nakadikit lang siya sa puno. Nakikita nyo naman na meron na silang spikes. Yung kanilang roots na nakadikit sa puno na super healthy. At itong isang to, kita nyo naman na meron na siyang mga keikis. Sa side na ito ng aming bahay, nandito yung iba ko pang orchids. Nakahang lang sila, like Cattleya and Saplik Vandas. Nilalagay ko sila dito para hindi sila direktang nasisikatan ng araw. Unlike kasi doon sa front, dito mas shady. So, spray ko lang during watering and nag-apply ako ng fertilizer once a week. Minsan, kapag busy, na-reapply ko lang after 2 weeks. Itong isang to, mayroon na siyang spike. Ayan. Yan yung kanyang spike. Mayroong ibang dito na nagka-sunburn, like this one. Mostly ng aking strapless banda ay nabili ko before bagyong ulit. Kaya, yung mga ito,
They're Odette survivors talaga. Buti nila na hindi sila masyadong na-damage during Bagyong Odette. That's all for today and see you in our next video. Bye bye!